Hi everyone, good afternoon everyone. I am Jasmita Manomarugo and I will be discussing the lesson 2. But before that, let us have first an activity which is alert. Okay. Do what I said, not what I say. Do what I said. Gets niyo ba? What past tense. Past tense. Not what I said. Do what I said. For example, tara na, sabihin ko na stand up, wala mo na tatayo kasi nabuklo sa past tense, di ba? Present pa lang yun. Pag sinabi ko sa next one, natin na sit down, kung continue. Yes. Kasi ayan yung sura ng sofa, past tense. Say past. Okay, yes. Yes. Opposite yun na tanong. So past yan. So past is word. For example, sasabihin ko na stand up. Then nagsadaro na, raise your right hand. Hindi past through. Stand up. Stand up. Raise your right hand. Raise your right hand. Raise your left leg. Sit down. Left leg. Now listen. The artist mindset in early grades. Through artistic exploration, children develop problem-solving abilities. Learn to persevere through challenges and build confidence in their abilities. So sa lesson na to, matututunan natin paano ba ma-mold ang mindset ng mga bata, yung attitude nila, at saka yung values na binibigyan nila sa arts in early grades. Now, these are my name mo the code non-habit according kay Latin Maxim. So, alam niyo ba kung ano yung meaning niyan or in English? No. Meaning, you cannot give what you do not have. You cannot give what you do. You cannot give what you do not have. Agree ba kayo doon? Yes! Thank you. You cannot give what you do not have. Now, balikan muna natin ang aking learning objectives. The first one, familiarize yourself with the mindset, attitude, and values. Yung sinabi ko nga kanina na sa lesson na ito is matututunan niyo sa future teacher kung paano pa ma-mold ang mindset, attitude, at values ng mga elementary graders sa arts. The next one is reflect on the presence or absence of these artistic values. Magkaroon ng reflection sa sarili niyo kung mayroon ba kayo nito or wala. Now, yung sinabi kanina, you cannot give what you do not have. Diba ang sabi ko, ang art ng isang tao or ang product na, or yung mga gawa natin is a product of our imagination. Diba? Kung ano naman tayong ma-imagine na gagawin natin, wala naman tayong ma-produce, right? Yes. For example, dun sa acrylic painting ni Mom, diba? Parang yung blanco tanong ito, hindi na yun nga, yung sinasabi na you cannot give what you do not have. Hindi ka talaga makaproduce na isang painting kung wala ka na-imagine na gagawin or wala ka na-visualize na arts. Yes? Yes? Yes. Now, itong picture na ito, is it beautiful? Maybe. Yeah. Yes. Yeah. Nice. Okay, question muna beautiful or not? Yes. Beautiful. Beautiful. Yes. Beautiful. Artistic. Amazing. Beautiful. Picture man na ako. Beautiful. Beautiful.
Mapia na ba? Yung may mapia. Meaningful. Now may Greeting one another is i-critic yun. Or gawa niyo siya ng mga comments. Magbigay kayo ng 5 comments about dun sa poster. Poster niya yun? Yes. That's beautiful. Pero wait lang. We must remember that try to keep your comments directly about the art, not about the artist. Ang kaway nga so may artist eh, nagbigay pangit. Nabalagay ko sa So give 5 comments. Pangit. Now my question is, ano ba ang beauty para sa inyo? How do you find something beautiful in your life? For me is beautiful means is it's not something about the paintings, but it's about the deep meaning of that painting. Now let us continue our discussion. Now, part of the artistic sense, no, is a sensitivity to beauty. So, nakadepende yan. Di ba yung sinasabi nila, beauty is in the eye of the beholder? Kasi sa atin kasi, iba-iba yung perspective natin sa beautiful, di ba? Yes. At na, merong maganda sa atin, pero pangit kay Nehal. Maganda kay Nehal, pero sa atin hindi natin naiintindihan. So, nakadepende yan sa tao. So, sa artistic sense daw, is a sensitivity to beauty. So, ang artistic sense kasi, ano ba yung meaning na artistic sense? Like yung paano mo bigyan ng meaning or paano mo ma-appreciate yung isang art. Like parang makita mo lang na, dito meaning niya sa nag-i-give. Yes. Now, sa artistic sense, di ba, elementary graders, so, kung doon, may mga problems bakit hindi agad maturo sa mga bata yung artistic sense. The first one is exposure. The ability to see beauty every day does not appear out of thin air. Kasi di ba, paano magkakaroon ng ganong sense sa mga bata na yung painting na maganda yung painting kasi na gawa siya ni Einstein kung hindi sila na-expose sa mga arts, sa different types of arts. Kasi magiging limited yung preference ng student about sa arts. Na pwedeng pag may nakita siya na hindi sa akin maganda to kasi hindi naman ako familiar sa art na yun. Diba? Parang ito yung maganda sa akin kasi na ito lang yung nakikita ko. Yes, colorful. Na kapag black and white, hindi na siya maganda. The next problem is context. It is almost a cliche to say that beauty is subjective. That is, what is beautiful depends on the individual, yung sinabi ko kanina. It can also be said that beauty depends on the context. May mga arts kasi na parang nakadepende pa parang kinakailangan pa na i-discuss pa sa atin ng kaibigan natin ano yung meaning yun bago natin na ma-appreciate. Diba? Pag may dinadaanan tayo na parang or yung bahay ni basta yung mga bahay ng national heroes natin. Di ba kapag tinignan natin, parang normal house lang. Pero kapag na-discuss na sa atin, may mga history na dito nakatira si Rizal dati, dito na ginawa yung nalimitan niya, is ma-appreciate natin. Right? Yes! So, nakadepende yun sa atin ng mga teachers kung paano natin bigyan ng context o ang isang arts. Paano natin ipapaintindi sa mga bata.
na hindi lang nila makikita as a play. For example, is this one. Di ba normal ink lang siya? Yes. Parang ano ako sa mga cards lang sa acrylic. Yung mga, yes. Okay. Like that. Di ba parang normal lang siya? Pero pag nilagay na sa frame or sa museum, arts na. Parang di ba kaya expensive din na parang ink lang naman yan. Pwede naman gawin natin lahat. Depende sa depende sa paano bigyan ng konteksto as a teacher doon sa mga bata. Or sa cotton buds. Oh, yung ate. Di ba? Normal lang yun ang cotton buds, pero hindi nyo na nakikita. Next is, ang isa pang problem is ang age ng mga bata. Since di ba kanina ko pa sinasabi na elementary grades ang tinuturuan natin, hindi naman agad-agad yan matutunan ng bata ang artistic sense, lalo na sa mga grade 1 primary grades. Yes, children are naturally drawn to the novel, the unusual, and the exciting. Bigger, bolder, faster, brighter, louder are guaranteed formula to gain the interest of children. Sa mga bata kasi, mas na-engage sila sa mga activities na alam mo yun, nag-enjoy sila. So, as a teacher, dapat talaga, ang gamitin mong activity is appropriate din sa age ng mga bata. Yung alam mo ma-enjoy nila. Yan, guys. Yes. Next, constantly curious. While curiosity is often cited as a characteristic of scientists, it is also an essential part of being an artist. So, pagiging artist, sa pagiging artist, example lang sa scientist is curious sila kung paano ba lumilipad ang isang butterfly o kung paano napupuo yung wings. Pero as an artist, kapag nag-draw tayo ng butterfly, is dapat ang curiosity natin is paano ba mabuhay yung wings ng isang butterfly. Just like sa dito sa example dito sa MR dito sa Singapore, which is MRT nila is nakapalibot yan ng mga arts. So, kahit hindi ka fan sa arts, is at least, di ba, makita mo, tapos magkaroon ka ng curiosity na, ganun pala yun. Next, open-minded. Related to curiosity is open-mindedness, which is the willingness to be exposed to new ideas and consider them on their own merits. So, hindi ka dapat mag-focus lang doon sa isang aspect, dapat open ka sa any ideas. Now, some areas where an open mind is an artistic asset are, the first one is lack of resources. Open mind ka, kapag may kulang sa mga resources mo, is hindi ka agad na matatalanta. Kasi di ba open mind ka, parang maghanap ka agad ng solution, or ito na lang, okay na to. Or alternative. If open mind ka, if magpapagduman talaga, hindi na tayo, open mind ka. Diba? Next, the idea of perfection. Sa arts, di ba, there's nothing perfect. Wala naman talagang perfect. So, sa pagiging open mind, hindi ka talaga nakafocus na dapat na straight sulay, dapat na isa lang mapes sa color, pastel sa color, dapat clean, dapat na dumi ang alagpason. As an artist, is wala ka dun sa idea of perfection. Dapat open mind ka sa lahat. The number 3 is criticism. Yung ginawa natin kanina. Open mind ka dapat sa mga comments ng mga students or sa mga kasama mo na hindi mo siya titingnan as in a negative way. Parang gagamitin mo yan para mag-improve na if you don't know, may arigat ako siya, parang pangit na ang color na ginamit ko. So, dapat open ka. Paano ka mag-improve, di ba? Yes. Next one is art as authentic self-expression. So, same lang sila dito sa art as self-expression. Ano ba yung kaibahan nila? Art as authentic self-expression, art as self-expression.
art as self-expression. Yung isa na authentic ko. Authentic na. Isa na. No, kailangan. Yes. Authentic na, so output. So, self-expression na. The way you draw something na you express through that drawing, tapos yung output is the authentic na express it. Walang progress. Yun ba? Now, one. Very good. Thank you. Ang kaibahan ng art as authentic self-expression at art as self-expression. Because ang creative thinking is hinayaan tayo ni ma'am na gumamit ng kahit anong ideas, which is, that also is as an expression. Kasi di ba, own design yun? Or hindi? Yes. Ang meaning ng art as authentic self-expression is yung pinipaint mo, na in-express mo, is sariling gawa mo talaga. Hindi ka nag-imitate ng Original. yes. From the word authentic, original. Totoo sa'yo. Unlike dito sa art as self-expression, pwede kang gawin sa mga online na gagayahin mo na mag-express sa sarili. So, nag-get some art as self-expression? Yes. Now, the last one is enjoyment in the process. Wrapped up in the mind and heart of an artist is a desire for art, affirmation, some outside validation that the work he produces is in fact beautiful in the way the artist intended it. Di ba sa mga graders or sa primary grades, kapag yung nagagawa sila, kinakailangan nila ng validation mo na teacher, okay. Di ba mga ganun yung mga students? Dapat in teaching arts, is dapat ma-recognize mo yung mga gawa ng bata and at the same time, ma-enjoy yung mga bata. Hindi sila mag-pressure na, ay, di ba yung sinabi ko na dapat na ma-perfect? Dapat i-enjoy lang ng mga bata. Now, let us assess if na-achieve ba natin ang learning objectives. Now, this asking mo, now, na-familiarize mo ba yung sarili niyo sa mindset and attitude or mindset, attitude, tsaka values na kailangan natin ituro sa mga bata? Yes. Labi lang, mas labi lang. Can you provide one? Mindset. Paano ba dapat mag-isip yung bata? Dapat daw, if you learn art, dapat daw, you have to be open-minded. So, you don't have to see the negativity, but also you have to see the positivity. Yes. Very good, thank you. Eh, sa attitude tsaka values is, yes, isa na doon ang isa criticism. Dapat hindi mo yung nakakapuas may personal. Nakakapuas sa personal na comment talaga pa. Dapat open ka sa criticism. Yes. Now, nakapag-reflect ba ang lesson na to? If meron ba kayo nun? May artistic sense ba kayo? Yes, we have. Open mind ba kayo for criticism? Yes. Exposed ba kayo sa different arts? Yes. Yes. Not really. Kaya niyo ba bigyan ng ibang konteksto ang isang art Yes. para mabigyan ng mga bata? Yes. Yes. Own